morning, this is Alex Relay. Ito ang bagong project natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang steel wool para gumanda ang kulay ng lure. Makinig muna tayo ng magandang balita. Come to me, all you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burdens is light. So, umpisahan na natin. Ang unang step natin, tatakpan ng masking tape yung uso o yung lip ng lure. At matapos takpan, pipinturahan ko to ng bright green. Ito ang napili kong kulay dahil ito'y attractive. Lalagyan ko din ng dark shade yung ulo ng lure para pag inilagay yung mata, kitang-kita. At para mag-blend ang kulay, papatungan ko siya ulit ng bright green. Ganyan lang kadali yan, mga knayap. At matapos yan, yung ilalim ng lure o yung tiyan, papatungan ko naman siya ng light yellow. Hintayin lang matuyo at pagkatapos yan, tanggalin na yung masking tape doon sa lure. At ngayon naman, gagamit ako ng acrylic base na tube paint. Ito mga knayab ang napili kong kulay, pero sa inyo yun kung anong gusto nyong kulay na gamitin. Ang importante lang, magmula dark colors hanggang pa-light ang ating paglagay. Simple lang itong pagkulay na to. Ang tandaan lang ninyo, walang tama at walang mali rito. Lahat ay depende sa gusto ninyong gawin. Ngayon naman, naiporma na natin yung kulay, magagamit tayo ng pinong steel wool. Ang paraan nito, pagkalat dampi-dampi lang. Yun lang, tiyaga-tiyaga, dampi dito, dampi doon. Hanggang mag-flat ang kulay at mag-blend ang mga kulay. At matapos natin gawin ang pagkalat ng kulay, ang pagdadampi-dampi nito, patuyuin lang natin ng gusto bago natin ilagay yung ating final coat. Gagamit naman tayo dito ng 2 parts clear epoxy. Ilagay lang natin sa isang container, haluin na maigi, at siguraduhin natin walang bula bago natin ipahid. Siya nga pala, kung gagamit kayo ng brush, siguraduhin yung disposable kasi pag natuyo itong epoxy, masisira na yung brush at mahirap nang tanggalin. So, isang gamit lang at tapon na lahat yan. At importante rin, i-take note ninyo yung drying time ng epoxy yung ginagamit ninyo. So, tapos na tayo magpahid. Hanggat basa pa ang epoxy, ikabit na natin ang mata ng ating lure. At ayan, mga knayab, unti-unti na siyang pumupogi. So ngayon naman, patuyuin natin ng 24 hours para siguradong tuyong-tuyo na yung ating epoxy. At dito naman, gagamit tayo ng transparent tape para bakatin natin yung korte ng lure. Pagkatapos bakatin, idikit yung tape sa likod ng sticker na may kaliskis design at gupitin. At pagkatapos gupitin, idikit at dito mo makikita kung gaano kaganda ang igaganda ng lure nang dahil dito sa simpleng sticker na to na ilalagay. Isang bagay na lang, mga knayab, at kompleto na ang ating lure. At yan ang ating treble hook. Kabitan ng treble hook at eto na, pwede ka na mag-fishing.
So hanggang dito lang Maknayap, and thank you for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at paki-like and share, at don't forget to push the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Stay safe and God bless.